Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nakaraan bago dumating ang araw ng paghukom, meaning bago madurog ang mundong ito, mayroong tanda na ipadadala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nauna natin pinaksa, ang unang tanda na darating ay si Imam Mahdi. At ang pangalawang darating ay si Dajjal. Of course, kasama na rin dito, makakasama darating dito si Isa alayhisalam. So, unahin muna natin si Dajjal. At itong si Dajjal, makakatagpo pa ito ni Imam Mahdi sa huling buhay niya sapagkat makakalaban nila ito kasama niya si Isa alayhisalam. So, dako tayo sa araw na ito kay Dajjal. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Hudayfa ibn Usaid al-Ghifari, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang oras ay hindi darating, meaning ang araw ng pagkagunaw ng mundong ito. Ang oras ay hindi darating o magsisimula hanggat hindi dumarating ang 10 tanda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang binanggit niya, halimbawa, ang ismu, ang datukhan, also Dajjal, sabi niya, ang pupuyog, ang pagsikat ng araw kung saan siya lumulubog, at binanggit niya pa ang iba, like Imam Mahdi, Isa alayhi salam, David, tulad ni Majud, kilala sa tawag na Gog and Magog sa mga hindi mananampalataya at iba pa. So meaning, bago maganap ang araw ng paghukom, kailangan dumating ang lahat ng tandang ito. Sa nakaraan, si Imam Mahdi ang siyang ating pinaksa. Ngayon naman ay si Dajjal. Bakit siya tinawag na Dajjal? Bakit ang kanyang pangalan ay Dajjal? Ibig sabihin, kung bakit siya tatawaging Dajjal, unang-una, mayroon siyang isang mata. Ngunit ito ay mayroong ikhtilaf. Ang sabi nila, mayroon siyang 2 mata, ngunit ang isang mata sa kaliwa ay depektibo. Meaning ito ay sira. Ayon naman sa iba, hindi lang basta sira, kundi ito ay talagang wala, na para bang ubas na nakausli, ngunit ito ay sarado, walang nakikita. Meaning para siyang walang mata sa kaliwang, sa kanang bahagi. Only the left side. At ang left side na ito, nila, ay mayroon pang diferensya. Halimbawa na lamang na mahina itong malabo siya, na may malabong paningin. Si Dajjal hindi malinaw o malalim ang kanyang paningin. That's why, sinasabi nila, ang 2 mata niya ay mayroon parehong defekto. Ang isa talagang walang nakikita, defektibo talaga, parang ubas na nakausli na nakabukol, ngunit ito'y sarado. Ang isa sabi nila, may diferensya rin ang isa, at malabo ang paningin nito. Ayon naman sa iba, isa lang ang mata ni Dajjal. At ito, alanos best, either nasa kaliwa o medyo nasa gitna. Dahil ang kanan talagang wala. O nasa kaliwa ito at may nakasulat na kafara sa kanyang noo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang aking Panginoon o ang ating Panginoon ay hindi isang mata. Si Dajjal ay mayroon isang mata. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa rito, itong si Dajjal ay galing ito sa lahi ni Adam alayhi salam. Mayroon naman ni ikhtilaf. Ang sabi ng iba, hindi ipinanganak si Dajjal. Siya ay linikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang ibang power na hindi ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha. Only to Dajjal. Dajjal lang ang binigyan niya ng ganitong power. Saan nila? Inilagay na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar tulad ng isla na kung saan siya doon ay nananatili at inihintay niya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan niya ito pakakawalan. Ano man ang iba, ito ay galing sa lahi ni Adam alayhisalam, meaning may pinagmulan siyang ama, may pinagmulan siyang ina.
At ito ang malakas na opinion sapagkat mayroong hadith, bagamat sinasabi ni kanina, ito ay hindi pinanganak because the Tirmidhi, ang hadith sabi nila weak na pinanganak siya. But mayroon itong suporta ay Sahih Muslim na kung saan ipanganganak siya. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam ko ang kanyang magiging mga magulang. Meaning, kung ito'y Sahih Muslim, this is the authentic hadith like the Bukhari, rahimahumullah, meaning, alam ko ang kanyang mga magulang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lumilitaw na siya ay isisilang at alam ko ang lugar ni Dajjal kung saan siya naroon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa report, ang kanyang ama at ang kanyang ina ni Dajjal, 30 years silang hindi magkakaanak. Ang kanyang tatay ay matangkad na payat at matamos ang kanyang ilong, samantalang ang kanyang nanay mataba, mahaba ang mga kamay. 30 years silang hindi magkakaanak. But by the will of Allah, within 30 years magkakaanak sila ng isang mata. Meaning, this is Dajjal. This is Dajjal. Okay? So, meaning ito ay mas malakas na siya ay galing din sa lahi ni Adam a.s. Meaning, lahat ng maging kaanak-anakan ni Adam a.s. ay kabilang siya sapagkat siya ay isisilang. Okay, so tinawag siyang Dajjal because of one eye at siya ay isisilang, ngunit bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakaibang kalikasan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na hindi ito ibinigay sa kanino paman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay nito. At susubukan niya, sa pamamagitan ni Dajjal, susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao ayon sa kanilang pananalig. At ipadadala si Dajjal bilang isang tanda para sa nalalapit na paggunaw ng sandaigdigan. Bago madunaw ito, darating si Dajjal. At itong si Dajjal, kapag dumating ito, wala nang tatanggapin pang mananampalataya. Kahit manalig ka pa, sa araw ng pagdating ni Dajjal, wala na. Sarado na ang pagsisisi, sarado na ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin, especially nowadays, ang alam lang nila na hindi tatanggapin ang syahada o ang mga tauba kapag ang kaluluwa ay umabot na sa lalamunan. O kaya ang araw, lumikat siya kung saan siya lumulubog. Yan ang popular na alam ng mga Muslim. But hindi natin alam, even na pagdating pa lang ni Dajjal, ay wala nang tatanggapin pa sa mga tao na sila ay sumaksi kung hindi sila sumaksi bago pa dumating si Dajjal. O kaya humingi ng tawad, ay hindi na tatanggapin kung hindi sila humingi ng tawad bago dumating si Dajjal. At yan ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, according to Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siyang nag-narrate ito, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mayroon 3 bagay. Kapag itong 3 bagay, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay lumitaw, wala nang mabuti para sa tao na manalig pa siya. Meaning, wala nang halaga ang magsyahada siya. Wala nang halaga ang manampalataya siya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi siya nanalig bago dumating ang 3 tandang ito. Kung hindi siya nanalig, meaning bago dumating ito, dapat nanalig siya. Ngunit kapag dumating ito, tsaka siya manalig, wala nang saysay ito, ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sabi niya, bago dumating ito, ang sino man ang mga gumagawa ng mabuti, kapag dumating ang tandang ito, ay wala na rin saysay ang paggawa ng mabuti. Meaning, paggawa ng mabuti, ang paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, manumbalik ka sa Kanya, o kaya mag-Muslim ka, wala na yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number 1, sabi niya, kapag ang araw ay sumikat doon sa lubugan. Number 2, ang paglitaw ni Dajjal, at ang paglitaw number 3 ng bubuyog, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meaning, from Dajjal, wala nang tatanggapin pang syahada, wala nang tatanggapin pang magtawba ang tao o gumawa ng kabutihan para manumbalik yan sumantala from Dajjal. Pagkatapos lahat ng susunod na mga tanda, kabilang na yan, anuman lumitaw dyan, hindi na, sarado na, meaning sarado na ang pintuan ng pagsisisi, sarado na ang pintuan ng syahada.
At ito ay sinuportaan pa ng banal na Quran para lalong higit na maging malakas. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik, la yanfa'u nafsan imanuha. Linaw. I repeat, la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min kabalu aw kasabat fi imaniha khaira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ang ilan sa mga tanda, ito, pinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ayat to, ito yung mga tanda, yung 10 na ito. From Dajjal, ang sinabi dito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating siya, wala nang tatanggapin siya, wala nang mabuting mangyayari tatanggapin sa kanila, gusto magsisi, gusto mag-repent, wala nang sarado ng pintuan ng tawbah, sarado ng pintuan ng syahada para sa mga hindi na nampalataya bago dumating ang mga tanda ito. Ipinaliwanag ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang ayang ito yung mga sinasabi niya, mga hindi na banggit dito, kundi tanda lamang, ipinaliwanag ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano ang mga tanda dito nanggaling ang mga tandang ito sa aya na ito. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ang ilan sa mga tanda ng inyong Panginoon ay dumating, ito ang araw na hindi na magbibigay ng kapakinabangan sa isang kaluluwa na hindi sumampalataya bago dumating ito. Gayon din ang gumawa ng kabutihan sa ganitong pananalig ay wala ng saysay kung hindi niya ginawa ito bago dumating ang mga tanda. So napakalinaw ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, from Dajjal and the rest, hanggang sa magulang na ito, pagpasok ni Dajjal, wala nang tatanggaping syahada sa mga tao na hindi sila nagsyahada bago pa dumating si Dajjal. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o iba pang mga tanda, at wala na rin tatanggapin pang mga pagsisisi o pagtatawba. Huli na ang pagsisisi at pagtatawba at paggawa ng mabuti kung hindi nila ginawa ito bago dumating ang tandang ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, and also the ayah ng Quran. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang si Dajjal ang binanggit niya, the rest na mga tanda after Dajjal. Meaning, binanggit niya rin sa ibang mga hadith ang pagdating ng bubuyog, ang pagdating ng mga malalaking sunog. Binanggit siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dajjal and Majud, binanggit siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why from Dajjal, anuman o sino man ang gustong manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natatanggapin. Bakit? Kasi lilitaw na ang katotohanan na ang Islam ang siyang tunay na relihiyon. Especially si Isa alayhis salam, i-declare niya at alam natin ang mga tao hinihintay si Isa alayhis salam at i-declare niya ang Islam. That's why malalaman na ng tao ang tunay na relihiyon. Kaya tila baga ito ng paglabas ng kaluluwa sa lalamunan. Kapag lalabas yan, kaya hindi na tinatanggap ang syahada mo, malalaman mo na ang tunay na relihiyon because makikita mo na ang another dimension, makikita mo na ang sa kabila, malalaman mo na kung anong relihiyon, anong tama because of the malaikal mo, sasabihin nila sa iyo kung anong totoong relihiyon, babadaan ka nila kapag ikaw ay hindi mananampalataya, bibigyan ka nila ng magandang balita kung mananampalataya, lumalabas na kaluluwa, ganun yun. Kapag nalalaman mo na kasi ang tunay na relihiyon ng walang kaduda-duda, hindi natatanggapin ang pagsasyahada at paggawang mabuti at paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sa pagdating ni Dajjal and the rest, wala nang tatanggapin pagsyahada, isasarado na ang pintuan sa mga gusto magsyahada at humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dajjal, ang pinakamalupit, ang pinakamalaking pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng lilikha. Wala siyang katulad. Siya ang pinakamatinding fitna, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na wala pang gumawa mula kay Adam alayhis salam hanggang sa hindi siya dumating. Siya ang may pinakamatinding pagsubok na dadalhin si Dajjal. Si Dajjal, dahil dito, ang siyang pinakamalupit na pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, binalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ummah at walang propeta na hindi nagbigay ng babala sa kanyang mga ummah patungkol kay Dajjal, sapagkat ito'y nagpapakita na napakatindi
nadadaan ng pagsubok ng mga tao kay Dajjal. That's why walang propeta ang hindi nagbigay ng babala sa kanya. Mula kay Nuh alayhisalam, nagbigay na si Nuh alayhisalam, nagsimulang magbigay siya ng paalaala sa pagdating ni Dajjal. And the rest up to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay din ng babala sa kanyang umma. At sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binabalaan ko kayo patungkol kay Dajjal. Siya ang taong magdadala ng malaking pagkalito at kaguluhan sa mundong ito. Magdadala siya na kung saan pinakamalupit at pinakamagulong sitwasyon sa kasaysayan ng mundo. That's why binabalaan ko kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mag-ingat kayo kay Dajjal. At kung malaman niyo siya, ay maaaring huwag kayong lumapit sa kanya sapagkat napakahusay niyang magsalita, bagamat baligtad ang kanyang mga sinasabi patungkol sa aking sinabi sa inyo mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit madaling maakit sapagkat siya ay napakatalino niya na binigyan din ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Dajjal, sabi niya, walang hindi nagbigay sa mga propeta at sugo ng babala sa kanyang umma sapagkat siya, ang Dajjal, ay magpapanggap o magpapakilalang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Si Dajjal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, para maging safe tayo kay Dajjal, kailangan kilala mo siya. Kung kilala mo si Dajjal, mapoprotektahan ka o poprotektahan ka, of course, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, may marunong mga paraan kung paano ka masisave kay Dajjal. Lalo na kapag tayo ay pagkatapos magsala, meron tayong dua doon patungkol kay Dajjal. Kapag tayo natapos magsala, titigil tayo o naggagawa tayo remembrance kaya samantala, sinama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yan na magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagsubok lamang kay Dajjal. Kita nyo? Pinagbili niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, itong si Dajjal ay nangangahulugan, ang Dajjal ay nangangahulugan din na kung saan ay nagtatago siya ng katotohanan. Meaning, nagtatago siya ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Ibubunyog niya ang hindi totoo. Yung totoo, alam niya ang totoo. Kaya lang itinatago niya ang katotohanan. Alam niya hindi siya Panginoon. Alam niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon. Alam niya, kilala niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit itatago niya ito. Ang kasinungalingan, ang kanyang pagiging babawin dito sa mundong ito. Siya ay taong manlilinlang, mandaraya. Si Dajjal, malaking pandaraya, panlilinlang at kasinungalingan. Itong kanyang pandaraya, kasinungalingan, higit na matindi sa kasinungalingang naririnig natin sa mundong ito. Mas higit na matindi ang dala ni Dajjal. Ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatakpan niya ang mundo ng kapalaluan, ng kawalang katarungan, maling akala at pagtatakwil. Pupunuin niya ang mundo sa ganitong mga pananalig. So meaning, ito si Dajjal, gagamit din ito ng kasabwat ng mga jinn. Dahil pupunuin niya ng panlilinlang, pandaraya ang mundong ito. Magiging kasabwat niya ang mga jinn, ang mga kampon ni Iblis. Sila ang magiging kasama niya upang akitin ang mga tao para manalig sila sa kanya. Especially maraming baduin ang mananalig sa kanya, especially maraming babae ang tagasunod ni Dajjal. Isa sa kasangkapan niya para mag-embrace ang mga tao sa kanyang maling pananampalataya at maniwala sila na si Panginoon ng lahat ng nilikha because of the jinn. Gagamitin niyang kasabwat ang kasamahan ni Iblis o mismong si Iblis. Magiging magkutsaba sila ni Iblis because gagamitin niya ang mga jinn. But this is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng gagawin ni Dajjal ay ipapahintulot siya ng Allah subhanahu wa ta'ala because gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala masubukan niya ang pananalig ng mga tao. Bakit siya tinawag na Masih? Masih at Dajjal. Ang tawag sa kanya Masih Dajjal, hindi masjid. Kasi naririnig ko nga ba, masjid, no? Masih. Masih Dajjal. Bakit siya tinawag na Masih? Number one, kaya tinawag siyang Masih. Masih, ang kanyang kaliwang mata ay mayroong sira, sabi nila. At ang kanan, walang mata. Kung meron man,
hindi parang mata, kundi nakaluwa na parang ubas na nakausli sa kanang bahagi. That's why, sabi nila, ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na Masih. Masih Dajjal, meaning si Dajjal na nagpapalaganap ng kabuktutan, kasinungalingan, kapaluluan, maling akala at pagtatakwil, lahat-lahat, etc. Lahat ng mga kasinungalingan, kagulo sa mundong ito, dala-dala ni Dajjal. At pagkatapos kaya tinawag siyang Masih dahil mayroon siyang sirang paningin. Ayon naman sa iba, siya ay gumagamit ng pandaraya. Kung bakit siya tinawag na Dajjal ay Masih Dajjal dahil siya ay mandaraya at manlilinlang. Siya ay sinungaling, meaning masahol pa sa pagsisinungaling ang kanyang daladala na pananalita. Siya ay isang may gawaing impostor, manduloko at sinungaling. That's why they call Masih Dajjal. Si Masih Dajjal, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroon lamang siyang isang mata. Ayon sa ibang report, hindi isang mata. Dalawang mata, ngunit konsidera parang isang mata dahil sira ang kanyang isang mata sa kanang bahagi. That is the description of Dajjal. Yan ang larawan ni Dajjal. Another na larawan ni Dajjal, mayroon siyang nakasulat dito na kafara. Meaning, kaf, fa, and ra. The other said kafir. But itong sinabi ng Prophet ﷺ, sinabi niya kafara. Nakasulat ito sa noo. According to the other scholar, walang makakakita nito maliban lang ang Muslim. Hindi ito makikita ng mga hindi Muslim. Tanging Muslim lang ang makakakita para makilala na ito ay si Dajjal. Yan ang sabi ng mga ibang scholar, Allah knows best. But according to the other scholar, makikita din ng kafir ang kafara. But sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang tanging Muslim lang ang makakaunawa sa letrang kafara. Ito man ay may pinag-aralan o wala, basta Muslim, makikilala niya ang kafara na ito ay si Dajjal. Sabi ng mga ibang scholar, bagamat ang mga kufar makikita nila ang saydayaan, ngunit hindi nila naiintindihan yan. And remember, walang propeta ang mga nagbigay ng paalala sa kanyang umma na mayroong depekto si Dajjal. Tanging ang propeta sallallahu alaihi wasallam lamang ang nagbigay na si Dajjal ay may larawan sa kanyang mukha tulad ng bulag na ang propeta sallallahu alaihi wasallam lang ang nagsabi. Meaning, even na ang hindi mananampalataya, ang mga ahlul kitab ay naniniwala yan na darating si Dajjal na tinatawag nilang Antikristo, ngunit hindi ito sinabi sa kanila na ito ay bulag. Walang nagsabi niyan, maliban ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang nagsabi propeta na una sa akin na si Dajjal ay mayroon siyang depekto sa kanyang paningin, maliban sa akin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang speciality ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, maraming speciality ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi binigay sa lahat ng propeta at sugo na nauna sa kanya. Napakarami. Number 3, ang larawan ni Dajjal, siya ay maliit lamang. Short lamang siya, maikli lamang si Dajjal. At number 4, ang kanyang paa ay parang paa ng manok. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning kung ang manok may 3 daliri, ganun ang paa ni Dajjal. Paa ng manok, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na mayroon itong si Dajjal. Makapal ang kanyang buhok, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sira ang kanyang paningin. Malaki ang kanyang katawan at mataba, at malaki ang kanyang tiyan. Ang kanyang kutis, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pula ang kanyang kutis. Red complex itong si Dajjal. Mamula-mula, pula ang kanyang kutis. At ang kanyang buhok na makapal ay medyo mayroong itong kakulutan. Kulot ang kanyang buhok, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At kung titignan mo ang itsura niya, siya ay kamukha ni Ibn Katan, na kung saan isang tao sa tribo ng Kusa'a, kamukha ito ni Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Si Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay isang baog na lalaki. Hindi ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala magkaanak siya. Can you imagine?
Kung siya ay free will, malaya, gagawa ng masama. Kung siya ay magkakaroon ng anak, darami ang kanyang living at lalong magiging magulo. That's why hindi pa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaroon ng anak. Linikha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na siya ay baog, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipagbabawal siyang pumasok sa Madina at Makkah. Yes, gigilid-ligid siya doon, pero hindi siya makakahapak sa Madina at doon sa Makkah. Of course, meron pang dalawa. Nababanggitin ng mga sahaba, siya binanggit ng mga scholar, inshallah pag umabot tayo, malalaman yung dalawa pang mga sakit na lugar kung ano ang lugar na ito na hindi niya mapapasukan. Itong si Dajjal ay isang Hudyo. Siya ay isang Hudyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi mananampalataya. So this is the proof na hindi siya mananampalataya. Kaya kung siya ay hindi free will, mananagot si Dajjal dahil sa kanyang malinaw na mga gawain, lalo especially Shirkul Akbar, magpapanggap siyang Panginoon. That's why kung malaya siya ay mananagot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat alam natin papatayin ito ni Isa alayhi salam na hindi magkakaroong syahada para sa kanya. Okay? So ditong si Dajjal, magagalitin yan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Magagalitin si Dajjal. Actually, ang sobrang magagalitin na Dajjal, ang siyang dahilan kung paano siya lalabas kapag mayroon ng lilitaw sa mundong ito na ang kanyang galit ay sobrang galit, magsisimulang lalabas si Dajjal. At ang unang lilitaw sa itsura o larawan ni Dajjal pagkalabas niya sa mundo ay ang galit sa kanyang mukha dahil magagalitin si Dajjal. Now, isa-isahin natin ang mga hadith dito para mayroon tayong proof na ito'y sinabi lahat ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang larawan ni Dajjal. Okay. So, unang-una, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na kung saan isinalaysay ito ni Abdullah ibn Umar radiyallahu an. So, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harapan ng mga tao, patungkol ito kay Dajjal. Sabi niya, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan ay hindi bulag ang kanyang mata. Hindi bulag ang kanyang isang mata. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, subalit tingnan nyo, sabi niya, si Dajjal ay bulag ang kanyang mata na naparabang namagang ubas ang kanyang mata, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sinasabi nila, hindi bulag ang isang mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila, mayroong dalawang mata ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa akida, napatunayan niya na dalawa ang mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ni Dajjal na ito ay may mata ngunit bulag, samantalang Allah subhanahu wa ta'ala mayroong siyang paningin ngunit hindi natin katulad ng kanyang paningin at walang depekto sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suportahan natin ang hadith. Ayon kay Anas bin Malik radiyallahu anhu, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang propeta ang hindi nagbigay ng babala sa kanyang nasyon patungkol sa mayroong isang mata na sinungaling at nakatatak sa kanyang noo ang kafara. Kafara. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, KFR. Nakatatak ito sa kanyang noo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meaning, and then sabi niya, magmasdan ninyo, sabi niya, siya ay mayroon isang mata, si Dajjal. Samantalang ang aking Panginoon ay hindi isa ang mata. This is the proof na sabi nila, si Dajjal ay isa lang ang kanyang mata. Dahil sa sinabi niya, pagmasdan nyo, si Dajjal ay mayroong isang mata, at ang aking Panginoon ay hindi isa ang mata. Meaning, dalawa ang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at napatunayan niyan sa Akhida. And the other said, si Dajjal ay bulag ang kanyang isang mata. This is the proof naman sa kanila. Bulag ang kanyang isang mata. Meaning, ang kanyang kanan. Ang kaliwa ay mayroong diferensya at malabo ito, hindi malalim ang paningin, hindi malinaw. At sa pagitan nila ng mata, mayroong kafara. So that's why sabi nila, dalawa ang kanyang mata, ngunit sira ang isa. Ang sabi naman ng iba, isa ang kanyang mata. Ang sabi naman ng iba, pinagkasundo nila. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang mata because ang isang mata ay sarado at parang walang mata, kundi nakausli na parang ubas, wala sa kanang bahagi, wala talaga.
Meaning, may mata siya pero hindi consider mata dahil nakasara at parang ubas lamang. That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sakanang bahagi wala siyang mata. Meaning na wala siyang mata, anila, sira kasi ang mata. Only left ang kanyang mata at may diferensya at malabo ang paningin. That's why sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na ang isang mata ay may diferensya, ang isa nakakakita ngunit may defekto. Sa isa naman, isang mata, ikinonsidera ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na isa lang ang mata niya dahil ang isa ay walang silbi. Allah knows best. This is not a big deal. But ang importante dito ay sira ang mata ni Dajjal. So dito, mapapatunayan sa mga hadith, ang isa sa itsura ni Dajjal ay sira ang kanyang mata. At mayroon siyang nakalagay sa kanyang noo, na sinabi din na ang kanyang noo ay malapad, kafara. At ang tanging Muslim lang ang makakakita ay sa ibang report at mauunawaan nila ito. Sino mang uri ng Muslim nag-aral o hindi, alam nila ito si Dajjal. At sabi naman ng iba, lahat makikita pati hindi makakufar, ngunit hindi nila naiintindihan ang letra kafara sapagkat walang nauna sa kanila na sugo o propetang nagbabala patungkol sa mga itsura sa depekto sa harapan ng mukha ni Dajjal. According to Ubadah bin Samit, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyado akong nangangamba sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami na akong tungkol sinabi sa inyo kay Dajjal, sabi niya. Ngunit nangangamba ako parang hindi nyo nauunawahan. Si Dajjal, sabi niya, ay mayroon siyang paa ng manok. Meaning kahalintulad ng paa ng manok si Dajjal. Kung mayroon 3 daliri ang manok, ganon din si Dajjal. Dahil ang kanyang paa, ay sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay kahalintulad ng paa ng manok. At sinabi ko na sa inyo na siya ay mayroong siyang mata na sira at mayroong siyang kapara sa pagitan nitong mga mata o mata at sa kanyang noo. Meaning, at siya ay mayroong makapal na buhok. Makapal ang buhok ni Dajjal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, militaw, nadagdagan na naman ang paglalarawan dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, minsan na naginip ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ito ni Abdullah ibn Umar, na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minsan sabi niya, nakita ko ang aking sarili sa panaginip. At sinabi niya, nakita ko ang isang mamula-mula na maputing kutis, sabi niya, na kung saan mayroong siyang payat na hindi kulot, meaning manipis na payat, at tumutulo ang tubig dito. At umiikot siya sa Kaaba, nagsasagawa siya ng tawaf, at sinabi sa akin, sabi niya, nang nagsabi sa akin, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya si Isa alaihi salam. That's why nakita na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, again, nakita niya si Isa alaihi salam dito, at alam natin, nakita niya rin si Isa alaihi salam in second heaven, at alam natin, nakausap niya rin sa Jerusalem, inalaksa, nung sila'y magsara doon. So, kilala niya si Isa alaihi salam. But dito, this is the first revelation na makita niya sa Isa alaihi salam. Sa panaginip pa lamang, hindi in actual. That's why, hindi niya kilala dito, at dito niya unang nakilala ang itsura ni Isa alaihi salam. And then sabi niya, nakita ko rin ang isang tao, pag-arap ko, sabi niya, napakalaki ng kanyang katawan. Sabi niya, napakalaki ng kanyang katawan at ang kanyang kulay ng kutis ay pula. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makapal ang kanyang buhok at bulag siya. At tinanong ko kung sino siya, sabi nila, ito si Dajjal. So meaning si Dajjal ay malaki din ang kanyang katawan. Si Tamim Dari, mapapatunayan to pag makita nila sa isla. Napakalaki daw ng katawan ni Dajjal. Macho daw kahit maliit. Hindi siya gano'ng malaki, pero ang makikita mo ang kanyang kisig, malaki ang kanyang katawan. So ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay malaki ang kanyang katawan. So gaya ng sinabi natin, na si Dajjal ay kamukha ni Ibn Qatan, na nakatira sa tribo ng Qusaa doon sa Madina. So binanggit din ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, siya ay kamukha ni Ibn Qatan, si Masih Dajjal, na kung saan ito ay nakatira sa tribo ng Qusaa, si Ibn Qatan, kamukha siya ni Ibn Dajjal, si Dajjal, dahil nakita niya sa panaginip, nalaman ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino ang kamukha niya sa tao. So nakita ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang isang tao sa Qusaa, sa tribo ng Qusaa sa Madina, si Ibn Qatan, kamukha siya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Now, dakuhan natin itong si Dajjal, na kung saan si Dajjal ba ay kailan lalabas? Kailan siya lilitaw? Itong si Dajjal. Lilitaw si Dajjal, alam natin, nakaraan kay Imam Mahdi, na kung saan kapag nalupig na nila si Constantino, the Constantine, at alam natin na lupig nila yon by saying Allahu Akbar, La ilaha illallah, babagsak ang left side, and then second, right side, and the third, Allahu Akbar, La ilaha illallah, magbubukas at papasukan ng mga Muslim, at makukuha nila ang pinakamaraming samsam. At wala silang ahatikin sa kanilang mga anak dahil lang mamatay ang kanilang anak. Nasaan ang kasiyaan, nasaan ang pagmamahal, wala. At dito ay mayroong darating sa kanila na sasabihin, si Dajjal ay lumabas na, si Dajjal, lumitaw na, sasabihin nito. At ipag-uutos ni Mahdi na puntaan ang kanilang bayan sapagkat doon siya lilitaw o pumunta para ito ay tignan kung totoo. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam ko ang mga taong yaan kung sino ang pupunta at alam ko ang kanilang mga kabayo kung anong kulay ang sasakyan nila. Allahu Akbar. Wala ba? Hindi pa dumarating. Alam na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino ang magre-respond sa sinabi na pumunta sa lugar na yung parating na si Dajjal. At alam ko, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga sasakyang kabayo kung anong kulay, sila ang pinakamagaling sa mundong ito. Isa sila sa pinakamagaling, pinakamainam, pinakamausay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Itong si Dajjal, sa panahon ng pagtatagumpay kay Constantinople, siya ay lalabas si Dajjal. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At magkakaroon siya ng mga tagasunod na ang mga mukha ay para mga shield, meaning mga malalapad ang mukha. Kung nakikita yung mga inchik, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang mga mata maliit, parang shield ang kanilang mga mukha. Kung meron kayong mayroon kayong mga books end of the world like this, makikita nyo, binigyan larawan daw kung anong klaseng itsura mga tao. So nakita ko doon, parang mga inchik sila, but flat ang kanila, parang kababa sila. Parang may mga baba na ganyan, mga flat na parang shape na panagka sa digmaan. At ang kanilang mga tsinelas yari sa mga buhok. Yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lilitaw itong si Mahdi, si Dajjal, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa Khorasan. Doon siya magpapalaganap ng kaguluhan, pagkalito, pagpandaraya, paninlang, at magpapanggap siya na siya ang Panginoon. Itong si Dajjal, at marami sa kanya ang mga susunod. Insyaallah, babalikan natin mamaya kung sino ang magiging tagasunod. Isa na dito ang mga laki, but marami ang babae ang magiging tagasunod ni Dajjal. Okay? Alhamdulillah. So si Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay lilitaw siya, one of the sign. After na magulong-magulo na, after na mainit na ang ulo ni Dajjal, dahil sa sobrang gulo na, sobrang galit na siya, doon siya lilitaw. Sobrang galit niya. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Dajjal isang tanda para siya ay lumitaw kung saan ang mga tao ay nakakalimutan na siya. At walang imam na magkukutba sa kanya. Nowadays, alam nyo, walang nagkukutba kay imam, kay Dajjal. Sa mga imam, wala. Never na nagkukutba sila. Kung meron man siguro napakadalang, tulad ng zakat, halmos hindi na rin kinukutba yan. Si Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lilitaw siya kapag siya ay nakalimutan na ng tao at hindi na siya ikinukutba ng mga magsasagawang kutba patungkol sa kanya, meaning nakalimutan na siya. Dito ay lilitaw si Dajjal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi naman ni Hafsa, Ibn Umar radiyallahu anhu, lilitaw si Dajjal kapag mayroon isang taong ginalit mo talaga na ang galit ay sagad sa galit. Lilitaw si Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. May taong mangyayari ganyan na sobrang galit ang kanyang mararamdaman. Hindi naramdaman ng ninumang tao. Sobrang galit na naramdaman ng taong yan. Lilitaw si Dajjal, at ang unang larawan na lilitaw kay Dajjal ay ang galit niya sa publiko. Sapagkat si Dajjal, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay magagalitin. Ito ay madaling mairita. Ito ang isa sa paglalarawan kay Dajjal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Dajjal, ito ang pinakamalaking pagsubok na lilitaw kailan pa man sa balat ng lupa. Walang lumitaw maliban kay Dajjal. That's why gaya ng sabi natin, walang propeta at sugo
na hindi nagbabala ang mga ito sa kanyang nasyon. At sinabi din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ni Adam at sa paghuhukom o oras ng sandali o oras ng paghuhukom, walang nilikha na higit na masama kay Dajjal, maliban kay Dajjal. Mula kay Adam hanggang sa darating ang araw ng paghukom, walang pinakamasama na ilinagay o nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban kay Dajjal. Si Dajjal ang pinakamasama na mayroong gagawin sa mundong ito, pinakamatinding fitna o pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. And sinabi ni Umar ibn Umar radiyallahu anhu, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nang pinuri niya, nilolhati niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya si Dajjal at sinabi niya, binabalaan ko kayo patungkol kay Dajjal. Sabi niya sa kanyang mga kasama, of course, para ito sa lahat ng Muslim. Walang propeta na hindi nagsabi sa kanyang umma na mayroong Dajjal. Ngunit sasabihin ko ang isang bagay sa inyo na hindi sinabi ng ninumang propeta at sugo sa kanila. Sa akin lang ito sinabi. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Dajjal ay mayroon lamang siyang isang mata. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi isa ang kanyang mata. Dahil magpapanggap na Panginoon si Dajjal, tandaan ninyo, ang ating Panginoon ay hindi isang mata, hindi sira ang kanyang mata. Samantalang si Dajjal, sabi niya, ay isang mata at sira ang kanyang mata. Sa akin lamang yan sinabi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang naunang propeta o sugo na alam nila na si Dajjal ay mayroong isang sirang mata. Ako lang ang nakakaalam yan dahil sa akin lang inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the specialization ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat nating malaman na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam masyadong marami siyang speciality kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun siya. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat humble siya, pero totoo, siya ang pinakamatindi sa lahat ng propeta at sugo. Dahil maraming specialization ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na never na ibinigay sa mga sugot propeta. Number one, this Dajjal, na mayroon siyang isang sirang mata, never na ibinigay ito sa mga unang propeta at sugo. Kung bibilangin ninyo ang speciality ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alanos best, almost 200 plus ang speciality na hindi binigay sa propeta at sugo. Like for example, maaari kayong magsagawa ng tayammum. Hindi yan ibinigay sa lahat ng propeta at sugo. Mayroon silang mga mimbar. Kailangan nilang magsala sa mimbar. Samantalang tayo, kahit saan pwede tayong magsala. Ginawang buong masjid ang kalupaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung naunang may sarili-sariling mga mimbar, hindi sila pwede magsala maliban sa kanilang mga lugar. Hindi buong kalupaan. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, pwede kang magtayamum kahit saan pag walang tubig. Hindi yan binigay sa una. Pwede kang magsala kahit saan, kahit hindi sa masjid. Hindi yan binigay sa una. Hindi binigay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ang unang maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ang unang bubuhayin. Siya ang mamamagitan sa araw ng paghuhukom. Doon sa Maha Mahmud, siya ang magpapatira pa para simulan ang araw ng paghuhukom. Siya ang unang papasok sa paraiso. Napakarami. Siya ang umakyat doon sa taas. Nakita niya ang lahat ng bagay. Walang Isra wal Mi'raj sa mga naunang propeta maliban sa kanya. Napakaraming speciality ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya kay-special kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang uling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago tumating si Dajjal, may mga tanda pa. Maliban sa mga binanggit natin. Meaning, nabanggit na natin si Imam Mahdi. Unang darating si Imam Mahdi at sa uling buhay ni Imam Mahdi, darating si Dajjal at maglalaban sila bago rin mamatay si Imam Mahdi. Ang isa pang tanda na darating si Dajjal ay ang malaking tagtuyot. Meaning, mawawalang pagkain pananim ang mga tao. Sa loob lamang ng 3 taon, sa unang taon, lahat ng gusto ni Dajjal na pinahintulot ng samantala, magagawa niya. Pag sinabing umulan, umulan. Pag sinabi niya matuyo ang tubig, matuyo. Pag sinabi niya sumama ang tubig sa kanya, tapoy sasama. Kapag sinabi niya gusto niya lumipad, lilipad. Kapag pinakita niya ang ginto na lumitaw sasama sa kanya, sasama ang ginto. Ang bundok na tinapay, ang bundok na karne, sasama sa kanya yan. Lahat ng gusto niya, ibibigay ng subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi ito linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanya. Walang katulad si Dajjal. Si Dajjal lang ang may taglay na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong uri na hindi binigay sa kanino pa man tao. That's why, bago pa dumating si Dajjal,
magkakaroon ng tanda sa loob ng 3 taon. Magkakaroon dito ng tagtuyot. Meaning walang darating na ulan. Walang darating na ulan. Ang ulan na darating sa unang 3 taon, kakaunti lamang ang darating. Sa pangalawang taon, mas kakaunti. Meaning kung kakaunting ulan, kakaunti ang pastulan, kakaunti ang mga pananim, meaning magkakaroon din ng malaking pagbabawas ang mga pananim o mga prutas at mga hayop. Magugutom ang mga tao. Pangatlo, wala na talagang ulan na darating. Kahit katiting na ulan, wala na. Meaning wala na rin pananim na tutubo. At ang mga mamatay ang mga hayop. Dito na magkakaroon ng kagutuman talaga. Gutom na gutom. At dito ang mga Muslim, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tanging ang pagsabi na lamang ng pagluwalhating pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging magiging pagkain nila para mabusog sila. Subhanallah, alhamdulillah, mga iba pang mga pagdidikir, pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa kasi dahilan kung bakit kailangan mangyari yun bilang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil paglitaw ni Dajjal ay papahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala magpaulan siya, tumubong pananim, at pagtapos magpakita ng ginto, pagtapos tutubong mga puno, magiging masagana, paniniwalaan siya ng tao kapag sinabi niya, ako ang Panginoon. Umulan ka, uulan. Tumubo ang pananim, tumubo. At ang mga animales ay maging masigla, maging mataba, dumami ang kanilang gatas. Paghihintulot niya ng samantala. Dahil sa kasabitan, gutom ng mga tao, maniniwala sila immediately kay Dajjal na siya ay Panginoon ng mga manlilika, except of course yung mga Muslim na may knowledge. Hindi kabilang sa mga Muslim na walang knowledge na kaya nilang harapin si Dajjal, kundi sila ay malililang din. That's why yung mga babae tinutukoy dito, actually they are from Medina. They are from Medina. They are Muslim. Pero pag nalaman nila si Dajjal na dumaaligid na sa Medina, tatakbo sila para punta si Dajjal at gawin nilang pinuno at Panginoon si Dajjal ng mga babaeng ito. So actually meaning, this proof na ang isang Muslim na mangmang, especially ang mga Bedouin, marami ang sasama din sa kanya ng mga Bedouin. That's why hindi ligtas ang isang Muslim na hindi niya kilala si Dajjal. That's why sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag narinig niyo siya, kilala niyo man o hindi, huwag na huwag kayong lalapit kay Dajjal. Dahil magaling siyang magsalita, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat lahat ng sasabihin niya ay baliktad sa aking mga dalang katuruan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit kapanipaniwala ang kanyang mga hadith, ang kanyang mga sasabihin, tapos sinasabayan ng mga miracle from the permissible of Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabayan niyang miracle sa mga ito. That's why marami ang susunod sa kanya pagdating niya, dahil sa gutom pa lang, pag nagpakita siya ng mga himala at mabusog ang mga tao, mayroon siyang buntok na karne, mayroon siyang buntok na tinapay, lahat ng susunod bubusugin niya. That's why ituturing siyang Panginoon. Sa pagpasok pa lamang yan, 70,000 ang magiging tagasunod agad ni Dajjal. Dahil sa mga ganitong mga tricks ng Allah subhanahu wa ta'ala upang subukan ang mga tao. Dajjal, bago siya lumitaw, ipanganganak siya. Siya ay isang galing sa angkan ng Hudyo. Ang kanyang tatay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, matangkad at payat at matangos ang kanyang ilong, Hudyo. At ang nanay niya ay mataba at mahaba ang kanyang mga kamay. Within 30 years, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 30 years mag-asawa ito. Wala silang anak. Within 30 years, dito ipalalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Dajjal na isisilang na siya ay mayroong bulag na mata. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sa ganitong sitwasyon, lilitaw siya, ipanganganak muna siya. Kung namatay man ang magulang niya, at ito'y kinulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang ngayon buhay na siya. Dahil yan ay pinatunayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na alam niya ang kanyang lugar. Si Dajjal ay buhay na si Dajjal. Papasahin din natin yan. What's the proof na kung saan si Dajjal ay buhay na. And the last na tanda, nalilitaw si Dajjal kapag marami ng Muslim ang mga mangmang. Marami ng Muslim ang ayaw mag-aral. Bababa ang kaalaman ng relihiyong Islam. Magiging tamad sa paghahanap ng kaalaman ng mga Muslim. Mas gugustuhin nila ang makamundo. That's why may dasama kay Dajjal pagdating sa bagay na ito. Dahil sa hiling nila ang mundo pagdating ni Dajjal, mayroon magsisasama sa kanya maliban ng mga Muslim na nakakakilala kay Dajjal. Never na maliligaw ni Dajjal ang makakakilala sa kanya. That's why napakahalaga na kilala natin si Dajjal, sapagkat ito ang isa sa dahilan upang tayo ay tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, protektahan, suportahan laban kay Dajjal. Alhamdulillah. Now, bilang patunay
na si Dajjal ay buhay na. Sa unang pagkakataon, nirevealan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam si Dajjal ay buhay na. Wala pa siyang alam. Konting-konti pa ang pagkaalam niya. Alam niya, buhay na si Dajjal. Binanggit siya ni Jibril salam from Allah subhanahu wa ta'ala na si Dajjal ay buhay na. Ngunit napakakunti pa ang revelasyon. Hindi niya pa alam na darating si Imam Mahdi, na makakalaban niya, si Isa alayhi salam, darating siya, na makalaban niya. Meaning hindi niya pa alam. Dahil wala pa itong minamanmanan niya na ang isang tao. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yes, may magpapanggap na 30 impostor like Dajjal, makiklaim siya ng Dajjal, pero hindi para talaga alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sino talaga ang totoong Dajjal. Pero alam niyang buhay na si Dajjal. That's why, itong si Ibn Sayyad, this is a popular na story, si Ibn Sayyad, nag-embrace ito sa Islam. Si Ibn Sayyad, na pagkamulian ito na ni Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ang Dajjal. Okay? So dahil magaling siyang magsalita at nagkiklaim siyang sugo ng Allah. Nagkiklaim siyang sugo din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala nang sugong darating. Paano siya magkiklaim na sugo? That's why itinuturing ng mga sahaba, also the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya kumikibo, ba't hindi siya sure? Pero sinasabi ng mga sahaba like Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siya si Dajjal. Pero hindi ito kinontra ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil naghihinala siya. Ba't hindi siya sure? Dahil kulang na kulang pa ang revelasyon patungkol kay Dajjal. So minanmanan niya itong si Ibn Sayyad. This is a proof na buhay si Dajjal. Actually, Dari, dadako tayo dyan. Taling Dari. Nakakita talaga nila si Dajjal at nag-embrace sa Islam. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Na kung dadako tayo, makakarating tayo dito. So ito yung susunod ko. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minsan ito ay sinubaybayan na niya. Kaya lang nakita siya ng kanyang nanay. Sabi niya, Sab! Ito yung pangalan ni Ibn Sayyad. Sab! Nandito ang sugo ng Allah. Then, napansin ito ni Sab. That's why, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung di siya tinawag ng kanyang nanay, mabubulgar na ito. Kaya lang tinawag siya ng kanyang nanay. So minsan pa, kasama niya si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sinubukan niya itong si Ibn Sayyad. So nagkatagpo sila, nagkasalubong sila. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naniniwala ka bang ako ang sugo ng Allah? Sabi niya, hindi. Naniniwala ako, ikaw ang sugo sa mga walang pinag-aralan. Ganun magsalita, ganun din si Dajjal. Magaling magsalita, baliktad, pero maganda pakinggan. Sabi niya, hindi ako naniniwala ng sugo ka. Sugo ka ng mga hindi nag-aral. Totoo naman yun. Galing siya sa mga hindi nag-aral ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi niya, sugo ka sa mga hindi nag-aral. And then sabi ni Ibn Sayyad, ikaw, hindi ka naniniwala ako ang sugo ng Allah? Sabi niya, ako'y naniniwala sa Allah at sa kanyang mensahero. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sa'yo. Hindi niya sinabing hindi sa'yo. Hindi niya sinabing sa'yo. Sabi niya, ako'y naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo. Meaning, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Sab, okay. Sabi niya, Sab, mayroon akong ngayon sa isip ko, sabi niya, kung talagang sugo ka, tumatanggap ka revelasyon. Ulaan mo nga kung nasa isip ko, sabi niya. Sabi niya, dukhan, yung usok. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo malalampasan ang iyong limitasyon, sabi niya. Meaning dito nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, impostor siya. Impostor siya. Inulaan niya ang nasa isip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hindi mo malalampasan ang iyong limitasyon, sabi niya. Sabi ni Umar bin Khattab, patayin ko na Rasulullah. Patayin na natin. Sabi niya, wow. Dahil kung ito ang Dajjal, that's the proof, hindi siya sure. Dahil kung ito ang Dajjal, Umar, hindi mo siya kaya. Hindi mo siya mapapatay. Pero kung hindi siya ang Dajjal, sabi niya, magkakasala at mapapatay mo siya. So, hindi ito ginawa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So, actually, ito si Ibn Sayyad, nag-embrace sa Islam. Sabi niya, noon pinagdududahan niyo ako. Hindi ba sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa inyo na hindi makakapasok ng Madina at makasi Dajjal? Sabi nila, yes, hindi makakapasok. Sabi nila, ako'y isinilang sa Madina. Sabi niya, ako'y isinilang sa Madina, paano ako maging Dajjal? Lalakita niyo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, minamanmanan niya ako noon. Nag-embrace siya rito. Ako'y isinilang sa Madina. Paano ako magiging Dajjal? At ngayon pupunta ako sa Makkah para magsagawa ng Hajj. Paano ako magiging Dajjal? Sabi ni Ibn Sayyid, tunay niyang pangalan ay Sab. That's why nagpapakita si Ibn Sayyad or Sab, hindi ito ang Dajjal. So hindi pa kumpleto ang revelation kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why lack of knowledge siya patungkol sa kay Dajjal. But nung marami na ang kanyang proof na binigay na sa kanya ng subhanahu wa ta'ala, napatunayan niyang malayong-malayo na si Ibn Sayyad ay maging Dajjal. But actually nag-embrace ito at namatay si Ibn Sayyad. Ito ay naging syahid pa ito sa Baitel ng Harra. Ito ang kanyang huling Baitel
ni Ibn Sayyad at namatay siyang shahid. So, meaning, si Said, ni Ibn Sayyad ay hindi si Dajjal. Okay? So, hindi ito si Dajjal. Isa pa dito na nagpapatunay na kung saan si Dajjal ay buhay na. Okay? I think dito tayo matapos. Inshallah. Itutuloy natin sa susunod dito. Mula ito sa sinabi ni Fatima binti Qais, anak ni Qais, si Fatima, minsan nagpatawag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa masjid ng salah, pagdarasal. Okay? And then pumunta si Fatima binti Qais. So pagkatapos ng salah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag? Hindi dahil para magbigay ng takot, magbigay siya ng babala, patakot sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin ako magbibigay ng mga yung bang parang mga hope, yung mga pag-agam-agam, pag-asa, meaning umahangad ng gantimpala kayo sa bantala. Hindi ko kayo pinatawag sa ganyang bagay, sabi niya. Ipinatawag ko kayo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naka-smile siya. Ipinatawag ko kayo, sabi niya, sapagkat sa taong ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga si Dari. Si Tamim Dari ay isang Kristiyano. Tamim Dari, Christian to. Nag-embrace siya. Bakit siya nag-embrace, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil ang sinabi ko sa inyo, sabi niya, si Dajjal ay nandoon sa lubugan ng araw. Malapit si Dajjal dan. Sinabi ko na sa inyo sa Madina at Makkah na si Dajjal ay nandyan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Yes, sinabi niya yon. Okay. Now, itong sila Tamim Dari, mayroon silang 30 katao na nakasakay sila ng kanilang barko. Ngunit nagkaroon ng bagyo, malakas na hangin, sa loob ng isang buwan, ang kanilang barko ay nasira until na finally yung maliit na lang boat sinakyan para makaiwas sila doon sa barko na lumubog. Until finally, ang kanilang bangka na ito o boat, inilagay sa isang pampang na inanod doon ng alon. Pagdating nila doon, nakita nila ang isang bubuyog, na ang bubuyog ay mahaba ang buhok nito. Hindi mo makikita ang mukha, sabi ni Tamim Dari. Mahaba, nakatakip, makapal ang kanyang buhok. At ito ay nagsasalita. Pagbaba namin doon, ang timano nakatingin siya sa amin, habang ito'y nasa taas, lumilipad, sinabi niya, sino ka? Sinabi namin, sino ka? Sabi niya, ako si Al-Jasasa. Al-Jasasa. Ako ang isang tagapagbantay ng impostor. Pumunta kayo doon sa taong yaon, o pumunta kayo sa lugar ng monasteryong ito, mayroong naghihintay sa inyo na sabik na gusto mayroong malaman sa inyo. And then pumunta itong sila, Tamim Dari. At dito ay pumunta sila doon sa monasteryo at nakita namin sa Biblia, nakatali ang isang tao na napakalaki, napakaganda ng katawan, nakatali ang kanyang kamay sa kanyang lieg, at nakaposas ang kanyang dalawang paa mula sa ilalim hanggang bukong-bukong, sabi niya, abang siya ay nasa upuan. And then pagpasok namin, tinanong namin siya. Sabi namin, sino ka? Sabi ni Dajjal sa kanila, makikilala nyo rin ako. Actually, dinescribe din dito itong si Dajjal ng mga ito eh. Makapal ang buhok, malaki ang katawan. Sinabi lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why narinig din ni Tamim Dari ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nabuhay ito eh. That's why naniwala si Tamim Dari, nag-embrace siya pagbalik niya eh. Diba nung pumunta siya sa masjid, nag-embrace siya, that's why nagpatawag ng tao, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Dajjal, sabi nila, sino ka? Sabi niya, malalaman niyo kung sino ako. Ngunit, sagutin niyo muna ako. Paano kayo napunta rito? Sabi ni Tamim Dari, napunta kami dito dahil sa isang bubuyog na nakita namin sa pangpang, napakakapal ng buhok na hindi namin makita ang mukha sa kanyang likuran, mula sa likuran. Siya ang nagsabi sa amin, nasabi niya na kami ay pumunta rito. At mayroong kang gustong malaman sa amin, at ngayon nakita ka namin, interesadong makilala namin kung sino ka. Sabi nila. Okay? So sabi ni Dajjal, okay, makikilala niyo rin ako. Pero sabi niya, sagutin niyo muna ang mga tanong ko. Kung masasagot niyo, makikilala niyo ako. Sabi niya, sabihin niyo sa akin ang mga palmeras sa Baisan. Sabihin niyo sa akin ang kalagayan ng mga palmeras sa Baisan. Sabi niya, ang mga palmera bang ito ay namumunga pa? Sabi ni Dajjal sa kanila. Sabi nila, yes, namumunga pa ang mga datila sa Baisan. So sabi niya,
inaakala ko, iniisip ko, darating ang panahon, hindi na mamumunga yan. And then sabi ni Dajjal, sabihin niyo sa akin ang lawa ng Tabariya. Sabihin niyo sa akin ang lawa ng Tabariya. Bakit? Anong gusto mong malaman? Sabi nila Tamim-Dari. Bakit mo tinatanong ang lawa? Sabi niya, ito bang lawa na ito, sabi niya, ay masagana pa ang tubig? Yan ang gusto kong malaman. Sabi nila, masagana pa ang tubig na ito. Okay? Sabi niya, darating ang panahon, mawawalan ng tubig yan. Sabi ni Dajjal. Okay. And then, sinabi ni Dajjal, sabihin niyo sa akin ang bukal ng sugar. So sabi nila, ang bukal ng sugar, anong gusto mong malaman sa bukal ng sugar? Anong sasabihin namin sa iyo? Anong gusto mong malaman? Sabi niya, ginagawa pa bang patubigan ang sugar ng mga tao? Sabi namin, oo, ginagawa at masaganang ginagamit ng patubigan ang tubig dito, sabi niya. Okay, sabihin niyo sa akin ang propetang hindi marunong magsulat magbasa. Kilala niya eh. Sabihin niyo sa akin ang propetang hindi marunong magsulat at magbasa. Anong ginagawa niya? Sabi niya. So sinabi nila, lumabas siya sa Makkah dahil nakaaway niya ang kanyang mga tao mismo doon sa Makkah at pumunta siya sa Yatrib. This is the name of Medina. Remember, Yatrib, this is a bad name. That's why pinalitan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang salitang Yatrib ng Madinah Munawwara. Eliminated city. Binigyan liwanag ng siyudad. Tinanggal niya Yatrib nang dumating siya doon. At dito niya ginawang haram. The second haram. Meaning, ang lahat ng halal sa labas, haram sa loob. Like Makkah. That is also haram. The first haram is Makkah. Nang pumunta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina, pinalitan niya ang salitang Yatrib ng Madinah Munawwara at ginawa niya rito second haram. Okay? Meaning, ang halal sa labas, halimbawa, pwede kang magkisas doon, kamatayan, nakapatay siya, doon, papatayin natin ang nakapatay kung gusto ng kanyang mga pamilya. Hindi mo pwedeng gawin sa loob ng Madina o Makkah. That is a haram. Meaning, haram, tinawag silang haram, halal sa labas, ngunit haram sa loob. Meaning, hindi ka pwedeng makipag-away, makipagpatayan doon sa mga loob na lugar na yan. That's why they call this haram. Hindi haram ang pumasok. Kung anong haram sa labas, kung anong allowable sa labas, pero hindi mo pwedeng gawin sa loob ng Makkah o Madina. That's why they call this the two city na haram. Now, number one is Makkah. Then ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mag-immigrate sa Madina, pinalitan niya rin ito ng name of Madinah Munawwara, then ginawa niya rin itong lugar na haram. At pagdating niya sa haram, sa Madina, sabi nila, nakipaglaban siya sa kanyang mga katribong ito. Nakipaglaban siya. So, paano siya nakipaglaban? Paano ang naging sitwasyon nila? Paano siya nakitungo? Sabi ni Dajjal sa kanila. And then sinabi nila, napagtagumpayan niya ang kanilang mga kaaway, sabi sa kanila ng mga tao. Sabi ni Dajjal, may maganda sinabi si Dajjal dito. Sabi niya, actually sabi niya, nararapat silang maniwala sa taong hindi marunong sumulat at magbasa. Sinabi niya yun eh. Dapat silang maniwala sa isang tao na hindi marunong sumulat at magbasa. Okay, sabi niya, ako si Dajjal. So dito nalaman ni Tamim-Dari na buhay na si Dajjal. Ako si Dajjal. Darating ang araw makakawala ako dito sa kapahintulutan ng Allah. Kapag dumating na ang oras na makakawala niya ako ay lalabas dito. So nakita ito ni Tamim-Dari. Also sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay nasa lubugan. At dito sila napadpad dahil nakita ni Tamim-Dari ang araw noong sila'y mapadpad doon sa lubugan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasa lubugan si Dajjal. That's why naniwala si Tamim-Dari sa lahat ng sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Buhay siya, makapal ang buhok niya, malaki ang katawan niya. Nakilala siya ni Tamim-Dari, narinig niya lang ito ng Kristiyano siya. Pagdating niya sa Madina, on the spot, pumunta siya sa masjid at pagkatapos pinunta niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-embrace siya, kinwento niya si Dajjal at tuwag-tuwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinatawag niya ang mga tao. Kung bakit ko kayo pinatawag, sabi niya, dahil hindi para magbigay ng takot o matakot kay Allah o mga gantimpala kay Subhanahu. Tinawag ko kayo dahil sa sinabi ko sa inyo na si Dajjal ay buhay at nandoon sa lubugan ang kanyang lugar. Sinabi ni Tamim-Dari na nakita nila ito. That's why nag-embrace si Tamim-Dari. But actually, si Dajjal doon sa silangan, doon sa silangan, doon sa silangan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ang tanong, ito ngayon ang kino-question ng mga tao. This is a contradiction. Dahil sinabi niya una, si Dajjal ang kanyang lugar doon sa lubugan. Now, sinabi niya na naman doon sa silangan. Simple lang ang sagot. Ang ibig sabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Dajjal ang kanyang lugar ay sa lubugan.
At si Dajjal ay lilitaw sa silangan. Yun ang gustong sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang lugar niya, alam ng Propeta sallallahu doon sa lubugan. Ngunit ang sinasabi niyong doon sa silangan, doon magsisimulang lilitaw si Dajjal, doon sa silangan, hindi sa kanyang lugar, kundi doon sa silangan. Alhamdulillah. So dito marami ang magiging tagasunod ni Dajjal. One of them, mga babae. Doon sa tabi ng Madina, kapag narinig nila ang propeta si Dajjal, lalabas ang mga ito. At ang mga mayroong kaalaman kay Dajjal, ipopusas nila ang kanyang nanay. Mismong nanay nila, ikakadera nila. Mga kapatid, mga anak, ikakadera dahil sa takot na pumunta kay Dajjal at maging tawan ni Dajjal, mapahamak sila. Maraming babae doon na ignorante na susunod kay Dajjal. Gagawin nilang Panginoon si Dajjal. What is the reason? Sapagkat sila, alam naman natin, ang babae hindi nila gusto si Dajjal. Walang magkakagusto si Dajjal maliban dahil siya pinuno ang amo, pagbibigyan siya. Pero magmamahal, malabo sa kanya yon. Hindi siya gwapo, may diferensya ang kanyang mukha. Ngunit sa kanya, siya ang Panginoon, siya ang amo, walang babaeng tatanggi sa kanyang mga tagasunod. Kaya nga siya ay baog. Pero ang dahilan, bakit maraming babae susunod sa kanya, yan ay tanda ng mga kababaihan. Tanda yan ng kainahan ng mga babae sa kanilang mga knowledge. Especially taggutom sa panahon na yaon, ang mga babae ay madaling masilaw sa dunya. Marupok ang babae sa dunya. So si Dajjal, lahat mababalita na gagawa niya ang gusto niyang gawin. That's why ang mga babae ay susunod sa kanya. Dahil alam natin ang babae, mahina unang-una sa pananampalataya, lack of knowledge. Pangatlo ay mahilig sila sa dunya. Even na nowadays, ang mga babae, napakahilig nila sa dunya. That's why ang mga babae, maraming magiging tagasunod itong si Dajjal. At tatakuan pa natin ang mga ibang dahilan kung bakit nagsisunod sila kay Dajjal. Inshallah, sa susunod, ipagpapatuloy natin ang kasaysayan ni Dajjal. Inshallah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah